So congratulations pala sa Art Capital Bonsai Club sa matagumpay na exhibit kahapon. Nag-umpisa exhibit ng Art Capital Bonsai Club. So pasyal po kayo dyan sa Angono Rizal sa Triangle para makita nyo mga halaman ng grupong Art Capital Bonsai Club. Shoutout po sa inyo lahat. Congratulations sa matagumpay na exhibit. What's up mga kabonsai? Welcome po sa channel ko guys, for today's vlog. So dito ako sa garden ko. So simpleng vlog lang po ito, pasilip lang dito sa garden. Hindi ako masyado makapag-upload dahil tayo po may nilalakad na sa kapatid ko na naka-confine sa hospital, kaya di tayo masyado makapag-vlog. Pero kung sisingit ako ng isang vlog para may pang-upload tayo mga kabonsai. So update ko lang kayo doon sa minarkot natin na banyan. Dalawang klase ng pagmamarkot ng banyan o ng tiger bark. Papakita ko sa inyo mga kabonsai. O so yung guys, wag na pala pasok kayo intro ko, kaya intro, pasok! Awesome guys, so yan yung banyan natin. So punta natin, papakita ko sa inyo yung ginawa ko ng dalawang klase ng pagmamarkot ng banyan mga kabonsai. Ito tayo, air layering guys, air layering. Simpleng vlog lang po ito para may upload tayo. Pero ano rin po ito, may matututunan din kayo dito guys. Yan. So ang unang ginawa kong pagmamarkot dito, syempre yung basic lang, yung nilalagyan ng lupa. Babalatan mo, lalagyan ng lupa. Marami akong ginawang vlog nito, marami tayong ginawang video nito. So gumawa ko dito ng 3 piraso. Ito yung isa, ito yung pangalawa na ginawa natin, tapos ito yung pangatlo. Kita nyo naman, grabe ugat nya no. 2 linggo pa lang yan guys. So ganyan ang kalagwang ugat nyan guys, 2 linggo. So ayan, so nakasakto to ng pagmarkot natin umulan ng umulan, kaya mabilis tong nagkaroon ng ugat mga kabonsai. So 2 weeks yan, 2 weeks natin yan na ginawa. So ito halos nauna kong ginawa po itong isang klase ng pagmamarkot na to, yung walang lupa guys. So binalatan lang natin yan, tapos pihinayaan natin. So nagkaugat din naman mga kabonsai, kasi may nagsabi sa akin sa last na video ko nito ng paggawa ng pagmamarkot itong banyan na kahit daw wag nang lagyan ng lupa magkakaugat. So totoo po. So ayan, nagkaroon siya ng ugat. So nilagyan lang natin itong plastic na to para hindi dumikit dito yung ugat, kagaya nito guys. Ayan, ayan. So pasensya na sa daliri ko, napukpok na martilyo. So ayan guys, ayan, dumidikit yung ugat niya. Kaya mahihirapan tayong magtanggal kapag tumagal. So ang ginawa ko, nakita ko rin sa ibang mga vlog, sa ibang mga video. So nilalagyan ng plastic para bumuka yung ugat, kagaya niyan guys. Ayan, nakabuka yung ugat niya. So kapag wala itong plastic, didikit yung ugat niya dito sa binalatan natin na sanga. So ayan, kagaya nito. So kailangan nating ayusin yan guys sa sunod. Yan. Pero effective po yung dalawang klase ng pagmamarkot. Ang pagkakaiba lang nila, mas mabilis mag-ugat syempre kapag may lupa, kapag nilagyan ng moss, dry moss. Pero syempre kailangan pasain din. Mas mabilis siyang mag-ugat kumpara dito sa itong nilagyan ng hindi nilagyan ng lupa o yung hinayaan lang na magkaroon ng ugat. Pero parehas pong effective yan, parehas na mag-uugat mga kabonsai. So ang pagkakaiba lang nila, mas mabilis nga itong may plastic kaysa dito. So ito, 1 buwan na itong mahigit, 1 buwan na mahigit. Pero kapag lagi ring umuulan o lagi siyang basa, mabilis rin naman siyang mag-ugat mga kabonsai. So pwede, kung medyo tinatamad kayo, ganito ang gawin ninyo. Kasi walang problema, magkakaugat din naman. Pero kung medyo sinisipag kayo, kagaya ng ginagawa ko parati, na nagmamarko tayo, nilalagyan natin ng lupa, mas mabilis po ang epekto, o mas mabilis pong magkakaugat yan. So, grabe ugat nito, kita nyo naman yan. Pwede na itong harvestin sa sunod. Pwede nang harvestin sa sunod yan mga kabonsai. Yan. So ito yung ating project na rock clasping o root over rock na banyan. So ganyang kalaki guys. Yan. So ito 2 taon na to, naalaga natin. Pero to, ang ginawa ko dito, nakarekta sa lupa yan guys. Kita yung lalaki na ng mga ugat niya, no. Nakarekta sa lupa to, nakarekta sa lupa. Yan, tsaka ito isa na to. Yan. Nakarekta rin sa lupa. Sunod, yan ang gagawin natin na mamarkutin din natin yan kasi may 2 sanga. Itong 2 sanga na yan, mamarkutin natin yung pareho. Yan. Tapos puputulin natin dyan sa baba. So ito din ang gagawin ko rin dito. Pwede na natin itong putulan dito.
puputol na tayo dyan para makapag-umpisa na tayo na makapagpa-tubo ng bagong sanga para meron na tayong mai-wire para umpisahan na natin ang pagpapaganda nitong banya natin. Ayan. So ganyan yung kalaki guys. Puno na ganyan kataba. Yan, puno na ganyan kataba yan mga kabonsai. So ito yung nakaraan na ginawa natin. Yan. Ginawa naman natin dito, binet natin yan. Yan binalubaluktot natin para magkaroon ng forma. Tapos gumawa tayo ng pa-cascading. So ito yung pa-cascading natin ng konti. Yan. Yan. So medyo mabagal lang to kasi hindi masyadong naarawan dahil sa mangga na yan. Sa sanga ng mangga na yan. Kaya dito hindi masyadong naarawan tong ating banya na to guys. So itong pa rin tong isang banya na to. So ito yung vlog natin na meron ditong isang sanga tayo na minarkot. Yan, nagmarkot din tayo dito ng isang sanga. Tapos yan, nagbend tayo gamit ang wire para may pakaskate tayo ng konti. So ganun din, medyo mabagal kasi hindi masyadong naarawan. Pero nakarekta rin po sa lupa yan mga kabonsai. Binaon natin yan, yung bato. Yan. Yung bato binaon natin sa lupa para mas mabilis lumarga. Kagaya nito. So ito mabilis yung lumarga kasi yan tutok na tutok sa araw yung ibabaw niya. Kaya mas mabilis yan lumaki. So ito mga maliliit medyo papayungan kaya mabagal lumaki. So sinesunod na project ko magtanggal ng sanga ng mangga na yan para makapasok yung init ng araw dyan guys. Yan. Yan po yung ating update lang po ito dito sa banya natin. Yan. Matagal ko nung nakarang ko pang linggo gustong i-vlog to o i-share sa inyo. So sobrang busy po ngayon guys. Tayo kaya sumingit lang ako ng isang vlog para may upload tayo para ma-share ko sa inyo itong ating banyan. Yung dalawang klase ng pagmamarkot. Testing natin pareho, ginawa natin pareho para may pakita rin sa inyo na effective naman guys. So yung ibabaw, yan yung ibabaw niya. Ito yung mga ugat kahit walang lupa talagang magkakaugat po ang banyan. Yan. Balatan nyo lang na ganyan. Yan. Tapos pabayaan nyo, magkakaugat yan. So naglalagyan na ng plastic na to para hindi dumikit. Kagaya nito, ito didikit na to dito sa binalatan na to. O pababa dito ang ugat niyan. Pababa dyan. Mahirapan tayong mag-ayos ng ugat. Kaya mas maganda kung lagyan ninyo ng plastic na ganyan para yung ugat niya nakabuka yung ugat niya guys. So ayan po. Ayan. Ayan po ang ating update dito sa ating banyan na minarkot o propagation ng banyan. So ganito po ang paggawa. Markot, yan. Pwede ring cuttings na itutusok nyo mga kabonsai, walang problema yan. Pwede rin po itong mabuhay ng cuttings, pero ako ang ginagawa ko talaga kagaya ganito kasi ito sigurado o sure ball na buhay yung banyan ninyo mga kabonsai. Saglit lang yan, 2 linggo magkakaroon na ng ugat yan mga kabonsai. Putol, harvest, tanim. So ganyan lang guys. Ito medyo mas matagal pero effective din yung ganitong klase ng pagmamarkot mga kabonsai. Yung dalawang klase ng pagmamarkot na ginawa natin para i-share ko sa inyong pareho at para malaman natin mga kabonsai. So first time ko itong ginawa sa banyan. First time natin ginawa yan kasi gusto kong ipakita sa inyo na yung dalawang klase ng pagmamarkot pwede sa ganitong klase ng materyales na banyan mga kabonsai. Yan gusto nyong magparami ng banyan, so ganyan lang. Pero yung isa pa na pagpo-propagate ay syempre yung cuttings. Putulin nyo yung ganitong kalalaki na sanga, yung mga ballpen o galapis. Pagputol nyo, tanim nyo, mabubuhay rin po mga kabonsai yan. Pero yung ganitong kalalaki ay medyo may sapatay pa po yan. Yung iba hindi natutuloy mag ugat. Kaya ang ginagawa ko sa ganyang kalalaki minamarkot natin yan para sigurado po tayo na mabuhay yan mga kabonsai. So ayan po ulit yung ating minarkot na banyan mga kabonsai. Dalawang klase ng pagmamarkot. Yung isa yung may lupa na pagmamarkot natin, yung isa yung walang lupa o yung hinayaan lang natin siya na magkaroon ng ugat o tubuan ng ugat mga kabonsai. Yan. O so yung guys, yan po yung ating pagmamarkot. For selling lang po ito, for selling lang po. Para meron tayong ma-share sa mga
newbie na kabonsay natin. Lalo na po doon sa mga bagong subscriber natin ngayon. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagsuporta sa channel ko. Thank you po. Shoutout po sa inyong lahat. Sa sunod, gagawa tayo ng vlog o video para makapag-shoutout tayo ng mga kabonsay natin, mga kabonsay. So yun guys, hanggang dito na yung vlog natin. Kita nyo, pawisa-pawisa ko. Hanggang dito na lang po yung vlog natin. Siyempre, maraming salamat pa rin po sa patuloy na sumusuporta sa channel ko. Siyempre, OL TV Mix Vlog yan. Pasensya na kayo, hindi ako masyado makapag-upload ng video ngayon. Pero paglabas ng utol ko sa ospital, babakbakan natin ng video yan, mga kabonsay. So congratulations pala sa Art Capital Bonsai Club sa matagumpay na exhibit kahapon. Nag-umpisa exhibit ng Art Capital Bonsai Club. So pasyal po kayo dyan sa Angono Rizal, sa Triangle, para makita nyo yung mga halaman ng grupong Art Capital Bonsai Club. Shoutout po sa inyo lahat. Congratulations sa matagumpay na exhibit. So guys, hanggang dito lang muna. Stay safe. Siyempre, God bless us po, mga kabonsay. Maraming salamat po. Thank you.